Kaya pamilya. Nadala ko po yung dyan. May po hindi ba nakakapit yan? Ano? Sige po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ng ito. Salamat, Ama, sa patuloy po ninyong pagsama, sa patuloy po na kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Salamat sa patuloy na pagpapala, Panginoon, na amin po natatanggap sa araw-araw. Ito man po ay pagsubok o ito man po ay biyaya, Panginoon, ito po ay pagpapala, Panginoon. Dito po ay napapalakas po ang aming pananampalataya, pagtitiwala po sa inyo. Ama, sa gabi po ito, samahan niyo po kami mula po sa aming praise and worship team, hindi po sa aming pong speaker. Tago niyo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang po makita sa kanyang buhay, hindi po ang kanyang kahinaan. Sa aming pong song leader, ngayon po na magandang boses na nagmumula po sa inyo. Ang aming pong paglilingkod ay sa iyo lamang. Ikaw lamang ang maitaas po sa lahat ng aming pong ginagawa. Lord, ngayon din po sa aming pong mga kapatiran na paparating pa lamang, ingatan niyo po sila na makarating ng safe sa lugarin po ito. At patuloy, Panginoon, na Lord, remind them na ang Huwebes po ay araw po ng sama-samang pananalangin. Panginoon, salamat po sa pinagkakatiwalang gawain ito. Lahat po, Panginoon, may pagpala, lahat ng aming idudulog sa panalangin sa inyo, nawa, Panginoon, ay makaabot po sa iyong paanan. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula sa ating gawain. Sa ating pong pasimula, awitin po natin ang The More I Seek. The more
I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. You've been this world, no one could express how much you deserve. Though we can prove, all I have is yours, every single breath. I'll give you more than a song, for a song is it's not what you have in mind. You search much deeper within to awaken up. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord. It's all about you, Lord. Pupuri kami at sumasamba kami para sa iyo, Lord. Sa mabuti na ibigay sa iyo, Lord. Kahit kami masaya ng Panginoon, Lord. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kain po tayo, Lord. Para po sa ating mga announcement, Ayer and San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting October 10, 2024, 7 p.m. Speaker Sister Susan Lazada, Worship Leader Brother Reynan Lazada,
Usher, Sister Laarni Acosta, and testimony, Brother Boy Adriano. Sunday service, October 6, 2024, 9:30 a.m. Speaker, Pastor Manny Castro. Worship leader, Brother Reynan Lozada. Tithes and offering encouragement, Sister Roda Mendoza. Usher, Sister Laarni Acosta, and flower sponsor, Sister Leonie Santos and family. Aita Community Mission every Saturday at 8 a.m. Ito po ay nasimulan na nung nakaraang Saturday po at ito ay magpapatuloy po muli. National Kalalakihan Fellowship Bulacan 1-4 and NCR 1-3 Chapter Usapang Lalaki. Ito po ay sa October 5, 2024, 8 a.m. to 12 noon. At IRM Ministries Cathedral, ang registration fee po ay 150 pesos with lunch. NCR 1 lang, drum class. Venue, IRM Ministry Churillo. Date, October 26, 2024. Time, 9 a.m. to 3 p.m. Worship and Discipleship, Samba Summit. Ito po ay sa November 30, 2024 sa IRM Cathedral, Bulacan. Para naman po sa ating testimony, tinatawagan ko po ang ating chairman, Brother Ray Acosta. Magandang gabi po sa ating lahat. Papasalamat daw kay Lord na sa araw-araw na pangangailangan namin. Ibig sabihin ng kakasupok. At hindi naman tayo nagkakos at may yung mga pangangailangan sa lalo sa pinansyal. Pero nandiyan naman palagi. Basta magtiwala lang talaga kay Lord. At yun ay siya nang bahala talaga magbigay sa iyo sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At saka yung gawain pala sa Sabado, October 5 na sa Sabado. Sa Sabado din na ito, sa Sabado. Kaya usapang lalaki, ang dadalo rito, yung lahat ng NCR 1, 2, 3. So, ang 1, 2 at saka 3, hindi namin nakuha yung kung ilang bilang nila eh. Pero ang sa ang Bulacan wala rin Karapatan, walang taga Pampanga. Kasi nasyonal dapat kung ang gawain nito. Eh, siyempre, medyo malayo na yung iba. Hindi na sila magkasapatid. So, kung sino lang doon. Pero mga abutin niya ng na ang naka-register na dyan is 500 plus. Abot ng 600 yan na sa katedral. Dahil ang katedral naman, yung capacity daw niyan is 1,000. Sabi ni National President na si Nono Mariano kasi taga-Tuyo. Santa Maria, Bulacan. So, siya ang National President. Ngayon, gawain na ito para sa kalalakihan lang ito. Siyempre may kasi nung sa Baguio, nung mag-meeting kami noon dito sa Pinis sa Lumalenses, sabi niya na-outnumber tayo ng mga kababaihan. Kaya paano ba natin mapapalakas ang mga kalalakihan? So, nung mag-meeting kami noon, sabi niya, kailangan gumawa tayo ng isang pagtitipon na kailangan. Kasi yung usapang lalaki na yan, namin yan, yung magkaroon ng na kami ng NCR1, nagkaroon ng fellowship kami dyan sa Churillo, yun ang ginamit namin. Magsalita ko doon sa meeting, sabi ko, pwede natin gamitin yun para para panawagan sa mga lahat ng kalalakihan na kung paano natin sila ma-meet. So yun na nga ang ginawa ni lahat ng mga DIs isinama namin sa meeting. Kaya ang naka-address lahat dito sa mga DIs tsaka sa district president. So sana maging matagumpay itong gawain natin. Isama natin mga sa prayer na maging tagumpay sa mga kalalakihan ng gawain ito. Pero mga ito, may 500 to 600 na naka-register dito. So naway magiging matagumpay itong gawain sa district, national CalCap ng gawain natin.
Yun lang po. Maraming salamat po, Chairman. At isi-share ko lang po to na nangingi po ako ng prayer sa ating lahat po. Doon po kasi sa lugar namin, nauso po ang dengue. Halos po lahat po ng bata doon nasa Inares na confine po. Tapos yung mga matatanda naman po doon, mga puro nilalagnat din po, pabalik-balik yung lagnat. So nangingi po ako ng prayer sa ating lahat doon sa lugar namin. And umaksyon naman na po yung mga taga-barangay. Maanin Dapat po may paging. Paging. Hindi paging na ninawa. para po siyang powder na kulay puti nilagay po sa mga kanto. Re-request sa munisipyo. Ayun po, magre-request po ang lugar namin dahil kawawa po kasi yung mga bata doon. Opo. Marami siguro ano to. Yes, yung puro bata po kasi ang nabiktima ng dengue doon sa amin. Kasi yung kanal nila yung staff. Opo. Ganda kasi yung ano eh. Yes po, ayun lamang po. Yan po, nangingi po muli ako ng prayer doon dahil yung mga bata po kasi doon na hindi pa po nakakauwi. Nung eto lang pong linggo yun eh, nung sinugod po sila doon, sunod-sunod po sila, halos yung karamihan po eh doon, mga natamaan yun doon po sa likod namin yung sa may sapa. Pero ano yung mga estudyante? Opo, mga estudyante po. Yung iba po, hindi po lahat, yung iba po, yung mga taga-dulo. Ayun lamang po, at maraming salamat po, at tinatawagan ko na po ang ating speaker for God's message. Tinatawagan ko po ang Sister Mary Joy Tuquera. Magandang gabi po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Opo, nagkakaroon ng outbreak po dyan sa amin sa may panalangin po natin yung mga bata. Likod kasi yan ng sapa. Or kung doon yung may sakit, hanggang likod. Yung may sapa po natin sa panalangin ng kanilang kalusugan. Then magandang gabi po sa ating lahat. Para sa pasimula ng ating mensahe ng Panginoon, nanya ko pong lahat na tumayo at nakibukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Okay. Sabi po dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong, ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y panda. Kahit patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Next, ano po? And on verse 8, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng may kaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating na ngayon sa bahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nalito. Sige po, tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan, sa panibagong buhay, sa araw na ito, sa gabing ito, Lord, ng pananalangin at pakikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, sa aming buhay, ikaw nawa ang manatili, Panginoon, sa aming puso. Ihanda mo ang aming puso at isipan, ang aming tainga sa paginig, Panginoon po, at nawa, sa aming buhay, ang iyong pangalan lamang ang aming maranasan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. And amen. Ito, medyo familiar na po ang story po ano ni Zacchaeus. Isa siyang tax collector katulad ni Matthew.
Nakuha ko itong mensahe na to kasi fan ako ng Superbook. Napanood ko siya doon. Eh, hindi maganda kasi napaka-legit. Kung binabasa mo yung Bible, ano kasi sila ang tawag nito, tugma-tugma, yung mga pangyayari, yung detail. Doon na iba kasi may character na pumasok, yung dalawang bata at yung robot. Pero pag sinuri mo kasi yung Superbook, yung storyline niya, tugma-tugma sa pangyayari, walang pinago, walang idinagdag. Idinagdag lang siguro yung pagpasok ni Joy at ni Chris. Hanggang ngayon fan pa rin ako nila kasi napakaganda ng mga istorya nila. Ayan, si Zacchaeus sa isang tax collector, a chief tax collector, mayaman. Katulad din ni Mateo, nire-reject dahil sa paghingi niya ng mga buwis, sumusobra sa paniningil. Galit na sa kanya yung mga tao sa paligid niya, yung mga sinisingil niya. Pero kasi sa istorya po na ito, kahit na yung pandalamang ni Zacchaeus sa kapwa ay kitang-kita na at marami nagagalit sa kanya, ang Panginoon hindi siya tumitingin sa gawi ni Zacchaeus. Ang tinitignan niya dito ay puso kung paano ang magagawa mo. Ng mga panahon ito, kilala na ang Panginoong Yesus sa lugar ng Jericho, sa ibang lugar kalapit ng Jericho. Kaya nung pumunta po siya sa Jericho, pinagkaguluhan na po siya dahil naririnig na po yung kanyang mga turo, yung kung paano siya magturo, pagkabantog na siya ng mga panahon na iyon. Kaya pinagkaguluhan siya ng mga tao na naroon sa Jericho. At isa na nga po doon si Zacchaeus. Yun. Kaya nang malaman ng mga taga roon dumating sa Jericho ang Panginoong Hesus, agad na pinagkaguluhan nila ito at nang si Zacchaeus ay nalaman niya, nagmadali dahil sa kanyang liit natatabunan siya ng mga tao. Kaya ang ginawa niya, umakyat ka sa puno ng sikaporo upang makita ang ating Panginoon. Ngunit ano nga ba ang iba pang bagay na makikita po natin dito sa verse 9? At pinanggapagatan ko po itong my heart's desire. Ayan. Una, pusong nais ng pagbabago. Alam ng marami noon ang tungkol sa Panginoong Yesus, kaya't nang malaman ng mga tao na mga ito, si Zacchaeus siya ay nagmadali sa kabila ng mga nagawa ng kasalanan, hindi sumagi sa isipan ng mga tao ang pagbabago sa kanya. Ngunit alam ng Panginoong Yesus ang puso ni Zacchaeus sa kabila ng galit sa kanya ng mga tao. Nakapaligid sa kanya, ang puso niya ay nais pala ng pagbabago. Sino nga ba naman maging ang mga tao sa paligid niya, di ba? Ang tingin sa kanya ay masama, mapanglamang, makasalanan. Pero, di ba, sino nga ba makapagsasabi na siya mismo na dumating ang Panginoong Yesus, excited siya. Sobrang excited siya sa Panginoong Yesus dahil ang puso niya ay nais pala ng pagbabago. At alam ito ng Panginoong Yesus. Sapagkat nung umakyat siya sa puno, sinabi ng Panginoong Yesus on verse 5, pagdating ni Yesus sa dahong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan mong tumuloy sa bahay mo. Makikita po natin dito na kilala na ng Panginoong Yesus si Zacchaeus at pinili niyang, di ba sa dami ng mga tao may umakyat, mapapansin mo ba yung kung dire-diretso? Ngunit ang Panginoong Yesus kasi ay kilala niya, alam niya ang kinikilos, alam niya ang daway mo magsalita, alam niya ang puso mo, kaya ramdam ng Panginoon kung nasaan ka man. Kaya sa dami ng tao na yung tinawag niya si Zacchaeus at nais na tumuloy sa kanyang tahanan. Minsan po gano'n nagiging tayo, Pharisees kumbaga. Ano ba yung mga tangian ng mga Pariseo? Nais nila, sila kasi ang mga Pariseo kapag madumi ka. Kapag dinudugo ka, hindi ka pwede. Marami silang tuntunin, marami silang batas, marami silang nakikita sa tao na
hindi nila gusto. Kumbaga, pag nakita ka nila ng mali, mali ka na. So, ganun ito nga pala sa'yo. Nauhusgahan natin ang isang tao na ganyan talaga yan, hindi na magbabago, na kapag bitaw tayo ng salita na para bang alam natin ang magiging future nila. Na hindi natin nakikita, nakatulad ng Panginoong Yesus, ang nakita niya kay Zacchaeus, yung magagawa pa niya. Without even knowing or digging more kung ano pa ba ang magagawa ng tao ito. Pero may mga taong nais, ganito example, sa other Christians, may mga taong nais magtungo sa church. Mga taong nais magbalik sa church. Ngunit sa isip nila, huwag na nga lang, huwag na nga lang, sa susunod na lang. Kasi bakit nabibigyan natin sila ng pakiramdam na parang sa nagawa nila, super ang, ay, ano? Magsisimba? Ano ba? At ganun ba? Magbabago na ba? Ganun. Ang nararamdaman nila. And while you are asking them, sige, sa susunod na lang ako mag-church. At yun yung nagiging way para sila maging malayo sa church. Masyado tayong nako-cover ng nagawa nila. Nang nagawa nila, even bakit nila nararamdaman ito sa kapwa nila, Kristiyano. So, more of us Christian, hindi na rin nakikita ang word ng sa tao. Yung tao na napakakulit naman. Lagi na lang nagkakamali. But then kasi, bakit siya nasa church? Bakit siya piniling iligtas ng church? Bakit may purpose ang Lord sa kanya? Kasi nakita natin sa taong ito at iba ang nakita ng Panginoon sa buhay ng tao na ito na maiaambag niya sa ating church. Tulad ni Zacchaeus, ang mga tao ay nadjudge siya sa paligid niya dahil sa kanyang kasalanan. May mga mas masarap siguro sa pakiramdam na hindi sa ating pagkukulang, hindi tayo tinitignan sa ating pagkukulang, nakatingin kung ano pa at naniniwala kung ano pa ang pwede mong magawa. Tulad na lang ng Panginoong Yesus, hindi siya after sa kasalanan, hindi siya after sa kung anong pwede mong magawa. Huwag po tayong magbigay ng insecurities to them. Why people leave the church? Because they feel insecurities. Hindi dapat, diba? Be careful of what you have said, kung paano kakausapin itong tao to. We should be careful sa chat, the way you action. Kasi mukhang malakas yan, pero pag pinagalitan mo yan, hindi mo alam, dinidibdib mo yan. So we should be careful on that. Sa mga ganong pagkakataon kasi, the reason why they're not choosing the church because the church should be the resting place. The church should be yung Savior nila. Dapat the church, dito nila nakikita ang kapanatagan. Hindi dapat sila nag-aalangan. Itong church na to, dito dapat sila lumiligaya. Kasi kung hindi nila mahanap sa church na ito, yung ganung pakiramdam na masaya lang ako, masaya ako, gusto ko mag-church, saan pupunta yan? Sa mundo. Unlike Jesus, lagi siya kinu-question, kasama niya kumakain, kasama niya lagi mga makakasalanan. Because God is not here for, hindi siya nandito para dun sa mga naligtas na nandito siya para sa ililigtas. So, pinapakita ng Panginoon dito ang sincerity ng puso niya. Pinapakita ng Panginoon dito, tinuturuan niya tayo to love, and to accept those people needed to be saved. Hindi nag-set ang Jesus ng boundaries. For example, yung sa Bible din po, di ba? Nung binawian ng buhay ang Panginoong Jesus, after nun, sa krus, after nun, hinati niya yung tela na naghihiwalay sa dakong banal at kabanal-banalan. Because God
did not set boundaries. Yan. So you can forgive and forget. Bakit? Bakit hindi po natin kaya mag-forgive and mag-forget? If Jesus did not, kung tayo bilang kanyang mga tagasunod, bakit hindi natin kaya? Pag may nagkamaling tao sa atin, bakit napakahirap? Bakit ang Panginoong Jesus ini-embrace niya? Even yung marami na nasaktan tao, even yung mga mamamatay tao, ini-embrace niya. Yung madudumi, yung mga anting salipunay ay patapon. Because God teach us not to see them. Not to see them, yung image na meron sila. God teach us natignan pa ang magagawa ng mga tao ito. Na mahalin sila na ang kaligtasan ay para sa lahat. Number 2 po, pusong may magagawa. Nakita ng Panginoong Yesus ang potensyal ni Zacchaeus sa kung paano niya ginugol, hindi kung saan paano niya ginugol ang kanyang buhay. Diba ginugol niya sa panlalamang, sa paghingi ng buwis, ng hindi tama. Sa verse 8, sinabi po dito, paano na lang po yung slide? Sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po ang sa mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya na maika-4 na beses. So, di ba, ang laki pala ng potensyal ni Zacchaeus. Maaari pala siyang makatulong. Maaari niyang gamitin ang kayamanan niya para makatulong sa iba. Yun ang hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ito, nakita ng Panginoong Yesus. At kung paano binago ng Panginoong Yesus ang puso ni Zacchaeus. Si Zacchaeus na ang tingin nila ay makasalanan, pero ang nais pala ay magbago. Si Zacchaeus na may pusong magagawa. Diba? Isa pa pong parang take away natin, don't limit people sa kung ano lamang ang nakikita natin physically. Let's encourage them to pray ang mas malaki pa nila magagawa in God's way. May mga taong babalik dito sa church. May mga dadating na bago, pagdadasal natin yan, marami pang bago. Paglipas ng panahon, kung magkamali man yan, nadapa man yan, nagkasala man yan, tulungan natin silang bumangon muli. Let them feel na itong church, ito lang ang church na mahanapan nila ng kapahingahan. Ito lang church, ito lang pag-ibig ng Lord, ang makikitaan nila na dito sila magiging masaya. Ayan. Approach them tulad ni Zacchaeus. Pag nangyari yun, tulad ni Zacchaeus, si Zacchaeus, siya na yung siya na yung nagkusa. Diba? Siya na yung nagkusa, siya na ang gumawa. And later on, ang mga taong ito, nababalik, napapasok muli sa church, ito na yung magiging manpower natin. Manpower sa mission, sa lahat ng gawain, sa mas marami pa, ito yung magiging natin sa kanya. So tulad ng Panginoong Yesus, naway, tignan natin ang mga tao sa paligid natin sa magiging potential pa nila in the future. Salamat sa pag-ibig ng Lord at nawa maranasan ng mga tao sa paligid natin na tayo bilang mananampalataya, tayo bilang tagasunod niya, sa atin dapat nararamdaman ng mga tao sa paligid natin ang kapayapaan, ang pag-ibig, yung tipong maiinggit sila. Ba't ang saya mo? Ba't lagi kang nakangiti? Ayan. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam. So, ganun ang nangyari sa pakiramdam ni Zacchaeus. Kaya siya, na mismo ang nag-decide sa kanyang buhay na mabago ito. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal. Maraming salamat, Lord, sa iyong pag-ibig na hindi naghuhusga. Salamat, Panginoon, sa puso mo. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo, sa pagtutuwid mo, Panginoon.
Salamat, Panginoon. At binigyan mo kami ng panibagong lakas. At itong panibagong lakas, panibagong buhay nawa, ay magamit namin, Lord, upang ipamahagi ang iyong salita. Lord, ipalaganap ang pag-ibig mo, ang dakilang pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at hindi mo kami ginudge. Maraming salamat, Lord, at pinili mo kami, at hindi namin sasayangin, Lord, ang pagpili mo ito sa amin. Patuloy kang kumilos sa aming buhay, at nawa ikaw ang maitaas. Noon, ngayon, at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Maraming salamat po. Para naman po sa ating usher, tinatawagan ko po ang Brother Reyna. Halina't magbigay sa luwain ng Diyos. Kung nais mo ika'y pagpalain ng Diyos. Halina't ihandog ang mabuting namin. Sabay ng pagsamba at pupuri. Dito tayo pa ay manalangin sa aming Diyos na mayaman sa lahat, dakila sa lahat. Salamat po muli, Panginoon, sa patuloy na pagpapalang binubuhos nyo sa amin, Lord, sa simbahan po namin, Panginoon. Lord, we pray sa patuloy nyo pong pagkilos sa lahat ng mga ministries na meron po kami, na nawa ito po'y mabigyan ng tugol lahat aming mga pangailangang financial, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos sa aming trabaho, sa aming mga businesses, maging, Lord, sa mga may mga bahon, Panginoon. Lord, na mga Panginoon, ang iyong buhay, ay lagi niyo pong gamitin, Panginoon, to give you glory and honor, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating closing song, muli po tayong magsitayo. Awitin po natin ang In Christ Alone. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat po sa aming natapos na gawain, sa isang malayong pagpupuri pagsamba, sa ipong mga salita na aming pinapakinggan. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na ikaw po sa aming pananampalataya, patuloy na ang pag-ibig mo, Lord, patuloy na maghahalin po sa amin. Dalangin ko patuloy na paglago ng bawat isa, Lord, sa ipong mga salita, sa pananalangin at sa pagdala sa mga gawain. Dalangin ko, Lord, na i-priority ng iyong mga anak ang kahalagahan, Panginoon, ng patuloy, Lord, na pagsamba. Lord, dalangin ko po na magkaroon ng paglalim, Panginoon, sa puso ng mga kapatiran, yung commitment, Panginoon, sa alpagmani, yung pagpapriority po sa iyo.
Lord, dalangin ko po, magamit ko po ang buhay ng bawat isa ayon po sa iyong mga plano. At dalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na laging umatnubay. Ikaw ang Diyos na lagi pong sumama sa iyong mga anak. Pagpalain mo po yung kanilang buhay, yung kanilang pamilya. Pinigil mo po ang sino man sa nung ng karamdaman. Ikaw ang Diyos na laging kakaling at gagabay sa bawat isa po sa amin. Sa gabi pong ito, sa pagtataas ko po ng aming kamay, paranasin po sa amin ng iyong mayamang paspas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas sa ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Salamat po. Tayo po ay magkamayan at magbatian ngayong gabi.